kay 1 billion a day. Nako. Eto nga patuloy pa rin tinutugis, no? Eto po tatalakayin natin, bigyan natin siya ng titulo na missing sabungero versus missing Atong Ang. 'Di ba? Oo, naghahanapan na po sila. Dati hinahanap dating naghahanap ng katarungan missing sabungero, 'di ba? Dahil nawala nga yung mga sabungero. Ngayon naman, no, ang nawawala naman po ay si Atong Ang. Bakit nga po ba madaling makawala ang isang ganitong klase ng tao? So dito natin maintindihan. Hindi niyo yung possibility na baka may nagkakanlong na kay Atong Ang. Siyempre, ang dami pera nun, no? 1 billion a day, kinita niya for 3 years. Di ba? How much money he has? Imagine that, 1 billion a day. For 3 years yon, 1 billion a day. Imagine that, gaano kayaman ito. Ipagpalagay na natin, mga kababayan, ganito. Ikanlong mo ko. For example, sabi niya sa mga kaibigan niya, ikanlong mo ko. May patong kang 10 million sige, 3-tripling ko. Gagawin ko 50 million. 50 million pesos or 100 million pesos. Kayang-kaya po ni Atong Ang. Dahil bakit po? Dahil 1 billion nga ang kita niya sa loob ng isang araw Imagine that kung gaano kalaki itong tao na ito. Kaya wag po tayong magtaka kung bakit yung mga ganitong klase ng may impluwensyang tao ay kayang bayaran. Kayang bayaran ang dangal ng ibang tao. Dahil bakit po? Puta pera yan Yan ang tumatakbo sa wala na yung mga prinsipyo, dangal, wala na yan sa kanila. Pera na ang Diyos nila. Pera na ang tumatakbo sa kanila. Yan ang masakit na katotohanan. Mapait na katotohanan, mga kababayan. Pero that's the reality right now. Pera ang nagpapatakbo sa mga ulupong na ito. Kaya nilang patakbuhin ang sambayan ng Pilipino gamit ang kanilang pera. 'Di ba? Dahil ang katwiran ng mga iba na low IQ, 'di ba? Pera-pera na lang. Pera 'yan 'di ba? Ganun 'yun. Hindi na nila titignan diyan kung ikaw ba ay masamang tao, ikaw ba ay abusado na, ikaw ba ay 'di ba, depektong tao. Pero pakinggan natin pa 'tong sinasabi ni Secretary Mulya. Money he has. 1 billion a day for 3 years. So, nothing is beyond his reach. Ganun karami ang pera. Even sir sa ranks po ninyo sir, halimbawa sa PNP. Yung current PNP, sigurado ako wala. Sa kanya na, wala. Bilang monitor namin, wala. Pero, dami pera Kung ganun karami ang pera mo, halos lahat kahit mong bilhin. But I guarantee Correct. we will find him. At saka ako si Atong, kung siya magtitiwala sa mga kasama niya. Kasi lahat ng tips na kukuha niya, namin, ay yung mga galing sa kasama niya rin. So, dahan-dahan siya sa pagtitiwala. Sec, yung kay General Torre, doon nagsalita na kanina yung Malacanang na matatanggap yung mga benefits and all. Sec, may share ba kayo sa amin? Bakit tumagal ng ganon? Bakit umabot pa sa puntong ganon na... Hindi siya nag-retire So, wala kami magagawa, di ba? Di naman kami pwedeng magilid sa tao na pag-retire. Diba? It is his option. So, hindi natin. I think nagsalita naman na kanya kanina sa status nila. Parang will receive the benefits pa rin doon lahat. Binigyan yata siya ng optional. Pero sabi niya, hindi niya pa doon nabibirmahan So, hindi ko alam kung ano ang kwento niya. Pero sabi niya, hindi. So, hindi ko pa alam kung we granted him full benefits. But let's wait for Malacanang na lang to give the full picture. Pero Kasi sir, ang Malacanang ang appointing authority kami nag-process lang. pero when he received the position as GM ng MMDA, Ipso facto resign. Not retired resign. Ipso facto resign. Alright. Thank you, sir. Thank you. Ryan Lesigues of PTV4. Ayan. So, ano naman dito, mga kababayan, ang tinutukoy naman dito sa question ng isa, regarding nga kay General Torre. Totoo naman, hindi pa naman nagre-resign. So, automatic yun, hindi pa naman
tawag dito, hindi pa naman nagre-retiro. So, syempre, regarding sa pagre-retiro niya, kung magre-retiro yan, di ba? Supposed to be, makakakuha na ng benepisyo yan, di ba? Ang tanong kasi ng iba, paano yun? Pulis pa rin general pa rin si Torre di ba? So, dalawang sahod yung niya, umaano sa kanya, napupunta sa kanya. Nasa ano po yun? Nasa agreement po yun, mga kababayan. Kung ano yung pinirmahan niyang agreement galing sa palasyo, galing sa mismong palasyo. Kaya nga sabi rito, ang palasyo ang magde-decide niyan regarding diyan, 'di ba? Saka bakit ba pinag-iinitan nila yung ni General Torre, 'di ba? Oo, kay Atong ang usapin dito 'di ba? I-divert nila itong minsan itong media, hindi mo maintindihan ng utak din no? Tabingi din kaya galit na galit sa ating mga vlogger no? Galit na galit sa ating mga vlogger yan kasi nauuna tayo sa balita mga kababayan. No, lalo na pag kayo mga live, nauuna tayo diyan. No, na hindi pa nga nila nailabas, sunog na sa atin. Nasunog na natin yung balita. Kaya minsan napipikon talaga sila. 'Di ba? Napipikon ng mga media tulad nung pumunta kami sa ombudsman. Mga kababayan, nung nagsampa ng kaso si Senator Sani Trillanes, naka-live kami. Walang naka-live sa kanila. Pasensyahan, 'di ba? Kung kami naka-live, 'di ba? May mga iba naka-live din naman doon na mga media. Pero napipikon sila, sabi nga ang dami namang vlogger, 'di ba? Ngayon kung maraming vlogger, puta, kayo lang nagtatrabaho? 'Di ba? Nagtatrabaho din kami. Ang kaibahan lang natin, 'di ba? Kami individual kami, 'di ba? Inano kami allowed kami 'di ba? Kung allowed kayong mga media, allowed din kaming mga vlogger, 'di ba? Ganun lang kasimple yung mga kababayan. 'Di ba? So eto mga kababayan, dito po tatapusin muna natin itong video natin no ngayong araw na to. Pero bago tayo magtapos mga kababayan, no? Ito pa yung isang gusto nating highlights dito. Ito pong paparating na kaso, okay? Na isasampa pa ng ibang individual kay Sara Duterte. Dahil ang balita natin may magsasampa pa na ibang ibang partido no ng ating mga independent parties na talagang gustong makasuhan at gustong makulong si Sara Duterte. Bakit po? Dahil nga po sa mga kanyang kawalangyaan na paglulustay na ginawa, okay, ng mga nagdaang budget, mga confidential fund at mabuksan nga itong mga bank accounts na sinasabi ni Senator Sani Trillanes, 'di ba? Kaya ito po ay katunayan na umuusod po ang ating umuusod po ang ating batas dito sa Pilipinas laban sa mga ganitong klase ng korupsyon, 'di ba? Kagaya ng ginagawa ng ating mahal na pangulo, no? At the same time, nagtatrabaho siya, no? At inaasikaso niya rin, tinitingnan niya rin yung mga inaatupag ng ating mga PNP, AFP, CIDG, 'di ba, ng mga ng NBI, 'di ba? Kinakamusta yung mga kaso, yung mga 'di ba? Kaya nga totoo lang maganda ang tawag dito, trust rate ngayon ng ating batas. Sa AFP mataas ang trust rating, sa PNP mataas ang trust rating, NBI ganun din mataas ang trust rating. So ayun, napakagandang niyan, balita niya mga kababayan dahil nga po, 'di ba? Sa nagdaang pangulo, sa nagdaang taon, no? Lumipas grabe po yung trust rating ng AFP, ng PNP, ng PNP, 'di ba? Nagrabe nung panahon ni Digong, halos lahat wala ng tiwala dahil ang katwiran ng mga Pilipino, lahat ng pulis noon abusado na dahil sa ginawang protocol ni Digongyo. Oo, 'di ba? Yung po yung isa sa mga dahilan kung bakit nawala yung trust rating, no? Mababa, sobra ang trust rating ng
PNP noong panahon ni Digongyo. Unlike ngayon na talagang 80%, ayon sa survey, 80% po ang trust rating ng binigay ng taong bayan sa ating kapulisan. Dahil bakit po? Walang abusadong pulis. Okay? Walang mga sindikato ng pulis. Kasi nabibisto na sila, hindi sila makagalaw. Okay? Hindi po sila makagalaw kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi sila makapagtrabaho sa mga congressman, ayaw sila paggalawin ng mga ng mga senador, di ba? Kasi marami rin diyan miyembro ng sindikato ng Senado, ng Congress, di ba? Marami diyan, kalat yan, may mga bata sila diyan. Kaya pansin nyo, etong mga na to, di ba, pagpatay, mga drugs issue, 'di ba? Etong mga droga na to. Ito ay tawag dito na na nasusubaybayan, 'di ba? Natin lahat. Na ito ay merong laging kasamang involved na pulis, 'di ba? Mga general, Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.